Sa loob ng isang madilim at tahimik na bulwagan, mariing nakatiklop ang dalawang kamay na tila nagdarasal, habang bumabalot sa paligid ang mabigat at misteryosong presensya. Isang tanong ang tila umuukiw-kaw sa katahimikan. Bakit siya muling isinilang sa magulong mundong ito? Tumingin siya sa malabong refleksyon sa tubig, pilit inaaninag ang sarili. Ngunit nang lumino ang refleksyon, nagulat siya. Ibang mukha ang nakita niya. Napansin niyang may pulang apoy sa kaliwang mata niya, kaya agad niya itong binasa ng tubig. Sa isang iglap, may nagsoltes sa kanyang likod, at halos mapatalon siya sa gulat. Sa kanyang paglingon, hindi niya kilala ang kaharap niya, at napatingin siya sa malalaking kokomilon nito. Agad siyang tinanong ng babae kung may mali ba sa kanyang Panginoon at kung maaari bang lagyan ng tubig ang eternal flame. Ngunit imbes na sumagot, nanlaki ang mga mata ng lalaki sa matinding pagkabigla. Hindi niya kilala ang babae, at lalong hindi niya maintindihan kung nasaan siya o kung sino na ba siya ngayon. Maingat na nagpakilala ang babae bilang si Cassandra, kapitan ng 7th Guardian Order. May kakaibang pag-aalala sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng tila naguguluhang amo. Samantala, sa loob ng isip ng lalaki ay sunod-sunod ang tanong. Bakit niya naiintindihan ang wika kahit hindi ito pamilyar? Nasaan ba talaga siya? At bakit nakikita pa niya ang status ng babaeng nasa harapan niya? Unti-unting bumaba ang tingin niya sa sariling refleksyon, at sa sandaling iyon ay tila tumigil ang mundo. Ang mukha, ang mga sungay, ang matang may kakaibang apoy. Hindi iyon ang anyong nakasanayan niya. Napaatras siya sa matinding pagkabigla habang unti-unting nagsisink in ang katotohanan. Nang tuluyan niyang makita ang buong katawan, lalo siyang napatigilan. Hindi ito ang sarili niyang katawan. Hindi ito ang dati niyang anyo. Sa malawak na silid na puno ng madidilim na dekorasyon at kumikislap na apoy, lalong naging malinaw ang katotohanan. Ang kwartong ito ay hindi kanya. Nag-aalalang lumapit si Cassandra at muling tinawag ang kanyang Panginoon, ngunit bago pa siya makapaghanda, bigla siyang hinayla at niyakap ang bida sa gitna ng matinding pagkalito at gulat. Habang yakap ng bida si Cassandra, mahinahong nagtanong ang babae kung naapektuhan ba siya ng mga kilos ni Seraph. Ngunit sa isip ng bida, lalo lamang dumami ang tanong. Sino si Seraph? At ano ang kakaibang tekstong nakikita niya sa ulo ng babae, kasama ang numerong tila nagsasaad ng lakas nito? Sa gitna ng pagkalito, napansin pa ng bida ang mga sungay ni Cassandra at sandaling napaisip kung totoo ba ang mga iyon o isa lamang magarbong cosplay. Ngunit agad niyang napagtanto ang realidad. Bago pa siya makapagproseso ng tuluyan, biglang nagbago ang atmosfera ng silid. Mula sa dilim ay unti-unting umangat ang mga nakakatakot na anyo, mga multong may nakabibinging presensya na tahimik na lumulutang sa paligid. Nanigas ang bida. Sa harap nila ay dahan-dahang nagpakita ang isang matangkad na nilalang na nababalutan ng madilim na enerhiya. May dala itong nakakatindig balahibong aura habang magalang na nagbigay babala na huwag maging bastos sa Panginoon at panatilihin ang pag-iingat sa sarili. Saglit na napatingin ang bida at napansin ang kaparehong kakaibang sulat na nakalutang din sa ulo ng nilalang. Samantala, mariing sumagot si Cassandra at inutusan itong huwag manghimasok. Agad namang yumuko ang madilim na nilalang at inihayag na ang Death Lord ay naghihintay ng mga utos ng kanyang Panginoon, at maging ang hukbo nito ay nakahanda. Sa nakakatawang tensyon, mariing iniutos ni Cassandra na pauwiin ang mga undead nito. Sa gitna ng mabigat na presensya sa silid, mariing nagbigay ng ulat ang undead na general. Nakaluhod ito habang ipinapahayag na oras na upang patayin ang general ng kalaban at durugan ang kanilang hukbo. Sa isang iglap, nagkusang nagsalita ang bibig ng bida, at nagutos na patayin ang lahat sa isang pag-atake. Agad niyang tinakpan ang bibig. Malamig ang pawis na tumutulo sa kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang lumabas sa kanyang boses. Biglang sumiklab ang matinding sakit sa kanyang ulo. Napahawak ang bida sa ulo habang tila may kung anong pilit na pumapasok sa kanyang isipan. Paulit-ulit na sumasakit tuwing sinusubukan niyang alalahanin ang nakaraan, ngunit wala pa ring malinaw na bumabalik sa kanyang alaala. Tiningnan ng bida ang sariling kamay, at lalo lamang lumalim ang kanyang pagdududa. Ang katawang ito, hindi niya lubos na kilala. Para itong sa ibang tao. Samantala, nananatiling nakaluhod ang mga nilalang sa kanyang harapan, puno ng paggalang at takot. Tahimik na nagtanong si Cassandra kung may problema ba sa Overlord,
ngunit ang undead na general ay nanatiling matigas ang tono. Napasinghap ang bida nang maramdaman ang mabigat na presensya ng undead na biglang sumulpat sa kanyang tabi. Halatang nagulat siya, ngunit mabilis niyang pinilit ayusin ang kanyang tindig. Iminungkahi ng undead na magtungo na sila sa larangan ng digmaan, ngunit agad itong sinita ni Cassandra at iginiit na huwag nitong pangunahan ang kanilang Panginoon. Sa gitna ng tensyon, biglang nakapagsalita ang bida ng hindi inaasahan. Nabanggit niya ang pakikipag-usap sa Archangel, dahilan para sandaling mapatigil ang lahat. Agad siyang kinabahan sa sariling pagkakamali at napagtantong kailangan niyang maging maingat. Sa loob-loob niya, nagpa siya ang bida na makisabay muna sa sitwasyon. Kung ganito ang tingin nila sa kanya, kailangan niyang gampanan ang papel ng Overlord, kahit pansamantala. Kaya buong kumpiyansang iniutos ng bida na manguna sila sa daan. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay na tumugon ang kanyang mga nasasakupan. Sa sumunod na sandali, lumakad ang tatlo patungo sa mas malalim na bahagi ng kuta. Pagdating nila sa mas malawak na bahagi ng kuta, bumungad sa bida ang hanay ng mga mababanggas na nilalang na nakapwesto sa paligid. Iba't iba ang anyo ng mga ito, ngunit iisa ang malinaw, lahat sila ay handang yumukod sa kanilang overlord. Sa loob-loob ng bida, hindi niya maiwasang kabahan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang mga halimaw na nasa harapan niya ay tila mga tauhan niya. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, nagsimulang magpaliwanag ang undead na general. Ayon dito, ang bida ang Demon King at ang pinuno ng buong legion. At upang makuha ang banal na lungsod, kailangan muna nilang patayin ang Archangel. Lalong napalunok ang bida sa narinig. Para sa kanya, parang wala pa ring saysay ang lahat. Hindi pa nga niya lubos na naiintindihan ang sitwasyon, may kailangan na agad siyang patayin. Samantala, sa malayong larangan ng digmaan, isang anghel ang nakatusok sa malaking sibat at sa paligid nito ay mga sundalong umiiyak. Nang masilayan iyon ng bida, unti-unting nagdikit ang mga piraso sa kanyang isip. Kung tama ang hinala niya, iyon na marahil ang surf. Ngunit kasabay ng realisasyong iyon ay lalo lamang bumigat ang tanong sa kanyang dibdib. Kung natalo na ang tunay na may-ari ng katawang ito, bakit siya ang napunta rito? Habang nakatanaw sa malayong larangan ng digmaan, napalunok ang bida. Kung tama ang iniisip niya, siya pa ang inaasahang magbigay ng huling atake sa kalaban. Ngunit bago pa niya mapag-isipan kung paano pupunta roon, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagbabago sa kanyang likod. Napakunot ang noo ng bida at dahan-daang napalingon. Sa sumunod na sandali, tuluyan siyang napatigil. May mga pakpak siya. Sa una ay tila hindi siya makapaniwala, ngunit nang masdan niya ang sarili, unti-unting napalitan ng gulat ang kanyang ekspresyon. Hindi niya kailanman inakalang darating ang araw na magkakaroon siya ng ganitong kakayahan. At bago pa siya tuluyang makapag-isip, kusang gumalaw ang kanyang katawan. Sa isang iglap, lumundag ang bida mula sa kinatatayuan, at sa tulong ng malalapad niyang pakpak, tuluyan siyang umangat sa ere. Hindi siya makapaniwala na kaya niyang lumipad. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng pagkabighani, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang maramdaman niyang siya ay bumabagsak pababa. Ang dalawang alagad niya ay napasigaw sa pag-aalala. Sa isang iglap, may malaking kamay ang humawak sa kanya. Habang inilalapag siya sa balikat nito, magalang nitong sinabing mag-ingat. Nagulat ang bida sa laki nito. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Mandini, ang Wild Titan, head of the 10th Legion of the Devil's Army, at kusang nag-alok na siya na ang mangguna sa daraanan. Marahan siyang ibinaba nang makarating sila sa lugar. Mabilis namang sumunod sina Cassandra at Xander. Nang papalapit na sila, hinarang sila ng mga sundalong nanginginig sa takot. Ang isang sundalo, kahit takot, ay mahigpit pa ring nagsabing manatili lamang sila sa kanilang kinalalagyan habang binabantayan nila ang Archangel. Napansin ng bida na sobrang hina ng kanilang mga kapangyarihan. Sa pagtingin pa lamang sa kanya, ay natatakot na sila. Habang nakatayo ang bida sa gitna ng dalawang hukbo, napaisip siya kung maaari ba niyang kausapin ang mga kalaban at tapusin ang lahat ng mapayapa. Ngunit huli na ang lahat. Sa hanay ng sangkatauhan, biglang sumigaw ang isang mandirigma at inudyukan ang kanyang mga kasamahan. Para sa kanila, malinaw ang sitwasyon, kamatayan ang naghihintay sa araw na ito. Kasabay ng sigaw ng paniniwala sa Holy Wing Empire, biglang sumiklab ang kakaibang presensya sa kanilang hanay.
Napakunot ang noo ng bida habang ramdam niya ang biglang pagbigat ng atmosfera. Sa isang iglap, nagsimulang magliwanag ang mga mata ng mga sundalo, at ang kanilang kapangyarihan ay biglang umangat sa hindi inaasahang antas. Tahimik na napagmasdan ng bida ang pagbabago. Sa kanyang tabi, mabilis na ipinaliwanag ni Cassandra na malamang ay isa itong lihim na ritual, isang kapalit na kapangyarihan kapalit ng kanilang life force. Ngunit kahit pa ganoon, halatang hindi siya gaanong nabahala. Para kay Cassandra, kahit ilang ulit pang magpakalakas ang mga tao, para lamang silang mga langgam sa harap ng kanilang Panginoon. Samantala, ang bida ay pinagpapawisan sa kaba. Sa isip niya, ginagawa siyang masamang tao ni Cassandra. Sa gitna ng nag-aalab na tensyon, biglang sumugod ang dalawang mandirigma ng tao at sabay na ibinaba ang kanilang mga espada sa bida. Ngunit sa sumunod na sandali, nanigas ang lahat. Masyadong mabilis ang nangyari. Sa gitna ng nag-aalab na sandali, biglang nakarinig ang bida ng isang kakaibang babala sa kanyang isipan. Sunod-sunod ang paalala ng sistema, mataas na antas ng krisis at agarang panganib ang paparating. Ngunit bago pa niya tuluyang maunawaan ang boses na iyon, sabay-sabay nang bumagsak ang mga kalabang mandirigma mula sa ere, tangan ang nagliliyab na mga espada. Sa loob ng kanyang isip, pilit niyang hinanap kung sino ang nagsasalita, hanggang sa isang mahiwagang tinig ang nagpakilala bilang ang sagradong Eternal Flame, ang pinagmulan ng Netherworld System, at nagbabala na maghanda sa impact. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang kisap mata, rumagasa ang matinding atake at tuluyang tumama sa bida. Kumalat ang dugo sa hangin habang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sa panig ng mga tao, agad silang nagdiwang, kumbinsidong nagtagumpay ang kanilang pag-atake laban sa demonyo. Sa gitna ng pagdilim ng kanyang paningin, may isang alaala ang biglang sumilip sa isipan ng bida, isang eksenang tila galing sa ibang buhay. Isang pangalan ang binanggit, isang tagumpay na hindi niya lubos maunawaan. Ngunit agad siyang bumalik sa realidad. Bumagsak ang bida sa lupa, duguan at halos mawalan ng malay. Sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang itanong kung iyon na ba ang katapusan niya. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang hangin sa paligid. Mula sa hanay ng mga demonyo, sumiklab ang matinding enerhiya habang unti-unting nag-anyong halimaw si Cassandra. Ang kanyang katawan ay nabalot ng nakakatakot na aura, dahilan upang mapa-atres sa takot ang mga sundalo ng tao. Nagkagulo ang magkabilang panig habang sumigaw ang mga tauhan ng bida sa pagkabigla. Para sa mga tao, isa lamang ang malinaw, isang tunay na halimaw ang nagpakita sa kanilang harapan. Ngunit bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon, mabilis na pumagitna si Xander at mariing sinaway si Cassandra. Sa matigas na tinig, inutusan niyang kumalma ito at ibalik ang sarili sa dati nitong anyo, lalo na sa harap ng kanilang overlord. Unti-unting napahinto si Cassandra, ang kanyang galit ay napalitan ng pagkabigla habang muling bumalik ang kanyang kamalayan. Mabilis na lumapit ang mga tauhan ng bida, halatang nag-aalala sa kanyang kalagayan. Ngunit sa kabila ng dugong umaagos kanina, napansin nilang hindi pa rin tumitigil ang pagdurugo. Tahimik na sinuri ng bida ang sarili. Sa kabila ng sugat sa kanyang dibdib, kakaiba ang pakiramdam. Para bang, hindi na ito gaanong masakit. Habang pinagmamasdan ng bida ang larangan, muling sumagi sa isip niya ang utos na patayin ang Archangel. Agad niyang inutusan si Xander na patayin ang Archangel para sa kanya. Namutla si Xander sa takot. Bakit daw siya? Buong pag-aalinlangan na nagpaliwanag si Xander na ang Seraph ay nababalutan ng kapangyarihan ng dalawang Diyos, at tanging ang tunay na Demon King lamang ang may kakayahang pumatay rito. Saglit na natahimik ang bida. Sa loob-loob niya, ganoon ba talaga siya kalakas? Habang papalapit ang bida sa Archangel, naglalagablab ang liwanag sa paligid. Sa isip niya, ang kapangyarihan at level ng kalaban ay sobrang taas. Sa totoo lang, ayaw niya talagang pumatay. Kung may ibang paraan lang sana. Masayang nagsalita ang Archangel. Tinawag niya ang bida sa pangalang Sebastian the Red Flame, tila ba matagal na niya itong kilala. Saglit na natigilan ang bida. Sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang mapakunot ang noo. Sebastian, medyo sosyal pakinggan, pero bakit parang pamilyar? Habang unti-unting bumababa ang liwanag sa paligid ng nakapako na Archangel, kalmado nitong ipinaliwanag na mahigit 100 taon na silang naglalaban. At sa pagkakataong ito, ang bida ang nanalo. Dagdag pa nito na tinatawag siya ng Diyos.
At kung maaari raw, iligtas ng bida ang magulong mundong ito. Nanlaki ang mga mata ng bida sa narinig. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at direkta niyang tinanong kung ito ba ang may kinalaman sa pagdating niya sa mundong ito. Sa likuran niya, litong nagkatinginan sina Cassandra at Xander, hindi sigurado sa direksyon ng usapan. Ngunit kalmado lamang ang Archangel. Hindi raw nito alam kung saan nanggaling ang bida. Ngunit sa isang bagay, sigurado ito. Batay sa nakikita nito sa mga mata ng bida, may kakaiba sa kanya. Mula sa gitna ng nagliliyab na liwanag, mariing inihayag ng Archangel ang katotohanan. Ayon dito, ang kaluluwa ng bida ay inilagay sa katawan ni Sebastian upang iligtas ang mundong unti-unting nababalot ng kaguluhan. Nanlaki ang mga mata ng bida sa narinig. Para sa kanya, tila napakabigat ng responsibilidad na ibinibigay sa kanya. Sa kanyang isipan, isa lamang siyang ordinaryong estudyante, walang alam sa digmaan o sa pamumuno. Ngunit kalmado pa ring nagpatuloy ang Archangel. Sa loob ng maraming taon, magulong naglalaban ang kaayusan at kaguluhan. Walang malinaw na hangganan sa pagitan ng tama at mali, at kahit sa hukbo ng katarungan ay may pagtataksil na nagaganap. Sa malayo, ipinakita ang hukbo ng mga anghel, mga mandirigmang sinasabing tagapagtanggol ng liwanag, ngunit maging sa kanilang hanay ay may bahid ng duda. Ipinaliwanag ng Archangel na ang mundong ito ay hindi simpleng itim at puti. Ang mabuti at masama ay magkakahalo. At siya mismo ay hindi kayang ayusin ang lahat. Kaya sa huli, iisa ang pakiusap nito. Ang bida ang magpasya kung ano ang tama. Ngunit agad itong tinutulan ng bida. Sa nanginginig ngunit tapat na tinig, inamin niyang hindi niya ginasto ang ganitong responsibilidad. Ang mundong pinanggalingan niya ay payapa, at wala siyang hanggaring makisangkot sa digmaan. Biglang sumigaw ang Archangel sa matinding sakit habang unti-unting hinihila palabas ang kanyang kaluluwa. Pilit nitong inutusan ng bida na kunin ang artifact at yakapin ang kanyang kapalaran. Nanigas ang bida habang unti-unting nababasag ang katawan ng Archangel sa harap niya, kasabay ng matinding liwanag at sigaw ng paghihirap na umaalingaw-ngaw sa buong larangan. Saglit siyang napatigil, malinaw ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ngunit sa gilid, kampante sina Cassandra at Xander, tila sigurado na hindi pababayaan ng kanilang Panginoon ang sitwasyon. Sa kabilang panig, sumiklab ang galit ng hukbo ng tao. Sunod-sunod ang sigaw ng pagkasuklam habang tinatawag nilang malupit ang bida sa ginagawa nito sa kanilang tagapagligtas. Sa itaas ng bato, malamig na minasdan ng pinunong babae ng hukbo ang eksena. Para sa kanya, hindi pa tuluyang ibigay ang kanilang panig. Biglang muling sumigaw ang Archangel sa matinding sakit at mariing inutusan ang bida na gawin na ito. Agad na hinawakan ng bida ang nagliliyab na sibat. Mariing ikinuyom ng bida ang kanyang kamao habang naglalagablab ang kakaibang pulang ningal sa kanyang kaliwang mata. Kumunot ang kanyang noo at nanginginig ang kanyang mga daliri, malinaw na nahihirapan siyang pigilan ang nagwawalang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Sa gitna ng matinding liwanag, dahan-dahang bumagsak ang Archangel mula sa itaas. Nakapikit ang mga mata at tila nawala ng malay habang marahang nakabuka ang kanyang mga pakpak sa hangin. Pawis ang gumuguhit sa noo ng Archangel habang mahina nitong binigkas ang pasasalamat at panalangin para sa batang tinatawag nitong anak. Samantala, napangiwi ang bida sa sakit habang patuloy niyang nilalabanan ang rumaragasang kapangyarihang hindi niya makontrol. Isang malamig na tinig ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan at nagsabing hindi paganap ang kanyang paggaling at may natitirang kapangyarihang hindi malinis. Nabigla ang bida nang ipakilala ng tinig ang sarili bilang eternal flame na umiiral sa loob ng kanyang kaliwang mata. Nang desperado niyang itanong kung paano ito pakakawalan, sinabi ng tinig na siya lamang ang makakaalam ng paraan. Sa sandaling iyon, sumabog ang kulay ube at pulang enerhiya sa paligid niya at nilamon ang kanyang katawan habang inuutusan siyang damhin ang sariling katawan at pakawalan ang kapangyarihang nasa loob niya. Habang dinadama niya ang enerhiya sa kanyang kamay. Sa isang iglap, iniangat ng bida ang kanyang palad at sinunod ang gabay. At agad sumabog ang nakakasilaw na puwersa palabas mula sa kanyang kamay. Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang rumaga sa pasulong. Winasak ang lupa at pader sa dinaanan nito habang nagliparan ang mga sundalo at debris sa hangin. Ang mga kalapit na mandirigma ay napahiyaw at napaatras sa tindi ng pagsabog, habang ang ilan ay tuluyang natamba sa lakas ng impact.
Nanlaki ang mga mata ni Xander nang masaksihan ang biglaang pagputok ng kapangyarihan, halatang hindi niya inaasahan ang nasasaksihan. Sa gitna ng nagngangalit na enerhiya, nakatayo ang bida na nakalahad ang kamay, mabilis ang paghinga at bahagyang naninigas ang kanyang ekspresyon. Tila siya man ay nagulat sa sariling nagawa. Sa malayo, makikita ang malawak na guhit ng pagkawasak na iniwan ng kanyang pag-atake, umuusok at nagliliyab sa tindi ng init. Dahan-daang ibinaba ng bida ang kanyang kamay, nananatiling nakatitig sa harap habang pilit pinoproseso ang nangyari. May bahagyang pagkalito sa kanyang mukha nang mapagtanto niya ang katotohanan. Hindi ito ang inaasahan niyang mangyayari. Nag-uumapo ang sigawan ng hukbo habang sabay-sabay nilang itinataas ang kanilang mga sandata, paulit-ulit na pinupuri ang Overlord. Sa gitna ng ingay, nakatayo ang bida na halatang hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Sa likuran niya, kitang-kita ang pagkasira ng hanay ng kalaban, dahilan upang lalong tumaas ang moral ng kanyang hukbo. Mahina niyang inamin na aksidente lamang ang nangyari, ngunit tila walang nakikinig sa kanyang paliwanag. Tahimik niyang kinausap ang tinig sa kanyang isipan, nagtatanong kung ang hukbong nasa likuran niya ay tunay bang sa kanya. Agad namang sumagot ang Eternal Flame, malamig at diretsyo, na siya ang kinikilalang pinakamataas na pinuno ng hukbong demonyo. Saglit na natigilan ang bida. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon habang pinoproseso ang sinabi. Sa kabilang dako, ang Archangel ay nananatiling walang malay, tahimik na nakahandusay habang umaalingaw-ngaw ang naiwang habilin tungkol sa pagligtas sa magulong mundong ito. Ngunit sa ibaba ng kalangitan, kumilos ang napakalawak na hukbo at sabay-sabay na sumugod pasulong, parang lumaragas ang alon ng kadiliman na handang durugan ang sinumang haarang. Sa gitna ng kaguluhan, marahas na sinalakay ng mga demonyo ang kanilang kalaban. Nagliparan ang dugo at mga katawan sa bawat banggaan. Nanlaki ang mga mata ng bida at bigla siyang napasigaw. Malinaw na hindi niya inaasahan ang ganitong utos. Ngunit muli siyang pinutol ng malamig na tinig ng Eternal Flame, ipinaaalalang ito ang susunod na tactical na hakbang na itinakda niya. Nanigas ang bida sa kinatatayuan. Kumikislap ang kanyang kaliwang mata habang halatang nalilito at hindi matanggap ang nangyayari. Habang nakatayo ang bida, napansin niyang may malaking aninong dumaan sa himpapawid. At sa harap niya, biglang umangat ang isang napakalaking halimaw na may maraming ulo, ang mga mata nito ay kumikislap sa gitna ng usok. Sa ibabaw ng dambuhalang nilalang ay may isang figurang kalmadong nakatayo, tila walang takot sa gitna ng kaguluhan. At sa sandaling iyon, nanigas ang bida, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at napasinghap siya nang makilala ang presensyang nasa harap niya. Agad bumalik sa kanyang alaala ang unang araw na dinala siya sa mundong ito, ang lungsod na nilamon ng apoy at ang dagat ng apoy na sumunog sa buong syudad. Kasunod nito ay lumitaw ang pagkakakilanlan ng makapangyarihang nilalang na kilala bilang Nir-Obar the Wither, isa sa 13 demonic guardian ng Magic Division sa ilalim ng Department of Death at kabilang sa Big Six. Hindi nagtagal, ipinakita rin ang isa pang mataas na ranggong demonyo, si Cassandra, mula sa Department of Torture, isang succubus at personal bodyguard captain ng Demon King. Sa gitna ng lahat, biglang lumapit ang bida kay Cassandra at sa mababang boses ay tinanong kung siya ba ay libre ngayong gabi. Bahagyang natigilan ang dalaga at nagulat sa biglaang tanong ng kanyang Panginoon. Walang paligoy-ligoy na inutusan siya ng bida na pumunta sa kanyang silid upang pag-usapan ang battle prep. Namula ang mukha ni Cassandra at agad siyang sumunod, halatang kinakabahan sa iniisip na kahulugan ng utos. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.